na mahal kita, Brenda. Alam mo ba yun? Kahit na sinabi ko na sa'yo na may iba na akong karelasyon, Handa kitang patawarin. At magsisimula tayo muli. Huwag mo lamang akong iwan, Brenda. pwes, kailangang iwan kita. Dahil hindi ikaw ang ama ng batang dinadala ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Saan mo ba ako dinala? At may papiring-piring ka pa nung nalalaman. Saan na ba tayo? Relax ka lang. Malapit na tayo. Teka lang at bubuksan ko na yung pintuan. Oh, naririto na tayo. Teka lang at aalisin ko ng tela na nakapiring sa mga mata. Oh, ayan. Nasaan ba tayo? At napakarami namang balloons ang naririto. At ano bang okasyon ito? Bakit napapaligiran tayo ng mga bulaklak at mga balloons? Hindi ko ng birthday Bakit hindi mo basahin ang nakasulat sa mga balloons? Brenda, will you marry me? Ha? Bernie? Oh, bakit mo lang ako tinitigan ng ganyan? Bakit hindi mo sagutin ang tanong ko? Nagpo-propose ka ng kasal sa akin? Oo. At teka lang para maniwala ka. Will you marry me? Sing-sing sa maliit na kahon? Oo. Ang pag-aalok ko sa'yo ng kasal. Tanda ng kadalisayan ang pag-ibig ko sa'yo. Gusto ko nang magpakasal tayo. Magpapakasal ka na nga ba sa akin? Oo naman! Sino ba namang babae ang tatanggi sa alok na kasal ng nobyo? Lalo na nakuha mo ng lahat sa akin. Oh, pinaligayaw mo ko, sweetheart. Manda ka na kung ganun. Dahil isa sa mga araw na ito ay dadalhin ko ng mga magulang ko para hingin ang mga kamay mo sa iyong mga magulang. Oo naman. Pero, wag muna sa mga araw na ito dahil wala ang itay. Ha? Eh, bakit? Saan nagpunta ang itay mo? Hindi ba nabanggit ko sa iyo nung isang araw na inimbita ng tito ko ang itay ko na mamasyal sa Canada? Hayun, natuloy na nga ang itay. Nag-flight siya kahapon. Sayang pala, no? Nahuli pala ako ng pagpupropose. Kung inagahan ko sana malamang ipupuspon din ng itay mo ang pagpunta ng Canada. Pero hindi bali. Pagdating na lamang ng itay mo, tsaka kami mamamanhikan. Mano po, inay? Pagpalain ka ng buong may kapal, anak. Nadalaw ka. Dinalhan ko lamang kayo ng budget ninyo sa buong linggo, inay. Ay, nako. Napakabait mong anak talaga. Kahit kailan, ay hindi nakakalimot sa akin. Pero anak, di ko pa naman nauubos ang bigay mong pera nung isang araw. Meron pa. Pera po yun. Pambili nyo ng iba ninyong kailangan tulad ng bagong blusa o kaya ay sandalyas. Itong bigay ko ngayon para sa pagkain ninyo para hindi kayo magutom. Kahit papano naman mayroong naiwan sa akin ang itay mo. Ang pensyon ko, ang ginagastos ko. Oh, ikaw nga inaalala ko Ako po? Bakit mo ninyo ako inaalala? Sa awa ng Diyos wala akong sakit. At masaya po ako sa buhay dahil, alam niyo na, may nobya na ako. Teka nga muna. Kumusta na ba kayo ng nobya mo? Nagsasama pa rin ba kayo sa isang bubong? Oo, inay. Sa katunayan inalok ko na po siya ng kasal. Inalok mo na siya ng kasal? Anong sabi ni Brenda? Tinanggap ba naman ang alok mong kasal? Alam kong
ayaw pang magpatali yun eh. Eh siya pa kamo ang gustong makipag-live-in. O di ba? Oo, inay. Tinanggap niyang kong kasal. Pero hindi pa namin napag-usapan ng kasal dahil hihintayin pa namin makauwi mula sa ibang bansa ang kanyang ama. Pinagbakasyon kasi ng titi niya ang itay niya sa Canada, kung saan permanenteng nakatirang kanyang dito. Kaya sa pag-uwi niya dito sa Pilipinas ay mamamanhikan na po tayo kina Brenda. At pag nakasal na kami ni Brenda, pwede na kaming magkaroon ng anak. Kasi yun ang pangako niya sa akin na magpapabuntis lamang siya kung kasal na kami. Ay, mabuti naman kung ganun. Dahil yan ang pangarap ko. Ang malagay ka na sa tahimik at makita ko pa ang magiging apo ko sa'yo bago ko man lang lisanin ang mundong ito. Oh, kumusta ang date ninyo kahapon ni Bernie? Mukhang masaya ka. Ah, wow! May bago kang kwintas! Tunay ba yan? Magkano ang bili mo niyan? Sa baba ng sahod ko, sa palagay mo, makakabili ako ng kwintas na ito? Tunay to, no? Kung ganun, binilhan ka na naman ni Bernie? Naku, galanti talaga ang boyfriend mo, no? Naku, ako kaya... Sira, bago ka mangarap ng galanting nobyo, magpaligaw ka muna. At bago ka magpaligaw sa galanting manliligaw, mag-ayos-ayos ka naman sa sarili mo. Tingnan mo nga ang tsura mo. Kadalaga mong tao eh. Lusyang kang tingnan. Tapos, nangangarap ka ng galanting nobyo. Naman, pinagtawanan pa ako. Hoy, miss! Kung mahal ka ng isang lalaki, kahit ano pang itsura mo, ay mamahalin ka pa rin niya. Kahit hindi maayos kang tingnan. Hindi ko noon sinasabing mag-makeup ka ng todo-todo eh. Ang ibig ko lang sabihin, ayusin mo ang pananamit mo. Tingnan mo ang itsura mo. Lagi kang nakapantalon. Napagkakamalang ka ng tumboy niyan eh. Eh, teka nga muna. Bakit ba napunta sa akin ang usapan? Ikaw tong dapat magkwento eh. Dahil... at may bago ka pang sing-sing. At sa tingin ko eh, engagement ring? Oo, inalok na ako ng kasal na Bernie. Naku, makakahigop na ako ng sabaw nito eh. Oh, kailan ang kasal kung ganun? Naku naman to, inalok lang ako ng kasal eh. Kailan ang kasal? Kaagad ang tanong mo. Oh, hindi ba't yun naman ang susunod na mangyayari? Ang ikasal na kayo ng nobyo mo? Kaso, ayaw ko pang magpatali. Hindi pa ako nagsasawa sa buhay dalaga, no? Ayaw mong magpatali? Eh anong tawag mo sa pagsasama ninyo sa isang bubong? Hindi ba't papel lang ang kulang sa inyo? Alam mo, kung magpapakasal na ako kay Bernie, paano pa ako makakahanap ng mas higit sa kanya? Ano? At may plano ka pa palang palitan yung tao. Eh ang bait-bait niya. Napakagalanti pa. Sus, Mariusip ka naman, friend. Alam mo, sa panahong ito, bihira na ang may ganong katangian kay Bernie. Isipin mo ha, nakuha na sa'yo ang lahat. Tapos, handa ka pa rin pakasalan. Idagdag pa dyan ang pagiging galante niya. Abay, hindi ka na makakahanap pa ng tulad ni Bernie. Yan ang akala mo. Pero sa tulad ko na napakaganda na, ay napaka-sexy pa, ay meron pa. Oh, di natawa kayo. Iba na ulit ang aura ninyo. Kayo kasi, lagi kayong seryoso. Ay, ganito lang ang mukha ko dahil narulungkot ako eh. Pero dahil naririto ka na, ay masaya na ako. Talagang malulungkot kayo kasi lagi kayong nag-iisa dito sa bahay ninyo. Ay, yun na nga eh. May anak nga akong naturingan. Pero sa ibang bahay naman nakatira. At yung pamangkin ko naman, nakasakasama ko dito sa bahay. May trabaho na rin. Nakakasama ko lang siya sa umaga at gabi. Kaya ang buong araw wala akong kasama dito sa bahay. Oo nga eh. Alam nyo, kung magkapit bahay lang sana tayo, isama ko kayo doon sa maliit kong tindahan at doon po tayo magbungis-ngisan. Kaya lang wala eh. Naisip ko na rin yan. Doon na lamang ako sa tindahan mo magpalipas ng buong araw. Kaso, maiiwan ko naman tong bahay. Baka biglang umuwi ang anak ko wala siyang madadatnan.
Eh baka magalit pa yon kung malamang nangakapit bahay ako. Oo nga, no? Napaka-seryoso ng lalaking yun. Ano? Eh, oo nga eh. Na-promote kasi siyang manager sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Ah, ganun po ba? Nakaatang pala sa kanyang maraming responsibilidad. Kaya sa dami ng iniisip, hindi na magawang ngumiti. Nagmumukhang matanda tuloy. Abay, kasing edad ko lang ang anak ninyo pero mas bata akong tignan kaysa sa kanya. Kasi seryoso lagi ang mukha. Oh, nandiyan ka na pala. Saan ka ba galing at ginabi ka? Nagpasama sa akin si Ira sa mall. May reunion daw sila ng magpipinsan. Ganun ba? Teka, ipapainit ko ng pagkain kung ganun para makakain na tayo. Ha? Bakit? Hindi ka naman ba kumain? Gusto ko kasing kasabay kang kumain eh. Ano? Ano ka pa naman? Ilang pesos ko bang sasabihin sa'yo? Na pag ginutom ka na, wag mo na akong hintayin? Alam mo namang madalas kumakain na ako sa labas pag ginutom ako. Alam mo kasi sweetheart, gusto kong nakakasabay ka lagi sa pagkain eh. Alam mo na yun. Oo nga. Kaya lang, ikaw naman ang inaalala ko. Magkakasakit ka pag magpapalipas ka ng gutom. Mas magkakasakit ako kung hindi kita makakasabay sa pagkain. Ay, tao ito, oo. Kalalaking tao Napaka-OA. Sabihin mo ng lahat-lahat, Madoy, OA, kahit ano. Kung sa ganong paraan ko maipapakita ang pagmamahal ko, okay lang na magkasakit ako. Oo na. Alam ko namang mahal na mahal mo ko Awali ka na nga sa kusina at nang makakain ka na. Dahil alam kong kumakalam na yung sikmura mo kanina pa. Hello, tita. Magandang hapon po. Oh, Jen, ikaw pala. Dinalhan ko kayo ng merienda. O ano, dito nyo nakakainin o sa sala? Ay nako, dalagang ito, oo. Ano na naman ba yung dala mo? Babaeng ito, nag-abala na naman. Halika, tumuloy ka muna. Ano na naman ba yung niluto mo? At magkano ba yan? Kayo naman, huwag nyo nang bayaran. Parang hindi tayo magkapit bahay niyan Pero malulugi ka dyan Ang mabuti pa, idiretso mo yan sa kusina. At si Bernie ko na lamang ang kakain yan. Nako, siguradong maubos niyang lahat yan. Kasi, paborito niya yan Bakit ho? Ayaw nyo ba itong luto ko? Anong ayaw sa luto mo? Napakasarap mong magluto. Kaya lang, busog ako dahil kinain ko yung nilaga kong saging. Mabigat sa tiyan ang saging, hindi ba? Kaya ito, busog ako. Pero kakainin kayo ito ni Bernie. Hindi naman ako kinakausap ng anak ninyo. Yan ang akala mo. Dahil ilang beses na rin niyang natikman ang luto mo at gustong gusto niya. Oh, talaga? Oo. Mabuti naman kung gano'n at nagustuhan niya ang luto ko. Ay, oo. Tika nga muna, Jen. Maiba nga pala ako ng usapan. Hindi sa nakikialam ako sa personal mo, no? Pero gusto ko lang kasing malaman kung sino sa mga manliligaw mo ang napupusuan mo. Balita ko si Kaloy daw na engineer masugid na nanliligaw sa'yo ngayon. Ay, naku. Hayan na naman kayo Mabuti na lamang at wala dito si Itay. Kundi, pagtutulungan na namin niyo akong dalawa. Sa bagay, bata ka pa. Kaya nga, tama yung ginagawa mo. Huwag ka munang magpaligaw dahil marami pang lalaking pwede mong makilala na masigit pa kay Kaloy. Tulad ng anak ko. Ano? Inaway mo na naman si Bernie? Babaeng ito, oo. Libangan mo yan na yatang awayin yung tao Ang bait-bait sa'yo inaaway mo. Naku, bahala ka kung iwanan ka nun. Ako? Iiwanan na Bernie? Pala siya. Hindi na siya makakahanap pa ng isang ganda ko, no? Alam mo, kung ako sa'yo, ituon mo na lamang ang atensyon mo kay Bernie. Marami pa dyan ang masigit pa sa kanya. Ano? May higit pa ba kay Bernie? Oo naman. Galanti nga siya. Pero marami ding mga galanti dyan. Oo nga, pero bukod sa galanti si Bernie, napakabait pa. Tingnan mo na lamang. Tinanggap niya ang nakaraan mo.
Kahit alam niyang hindi ka na virgin, tinanggap ka pa rin niya. At tingnan mo, inalok ka pa rin ng kasal. Maraming mga kalalakihan ngayon na bukas na ang isipan tungkol sa bagay na yan. Hindi lang siya. Bakit? Nakukulangan ka pa rin ba kay Bernie? Ano pa bang kulang sa kanya? Gwapo naman. Gwapo nga, pero hindi naman matipuno ang katawan. Gusto ko yung bagay sa akin. Sexy ako. Kaya dapat lang, ang lalaking kasakasama ko ay may matipuno ring katawan. Oh, hindi ba't magandang kombinasyon yon? Isang sexy at isang macho. Ang gandang tingnan. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo kung pakakawalan mo pa si Bernie. Oh, may malamig na juice dito. Minom ka. Tamang-tama dyan sa dala mong merienda natin. Ako tong nagdala ng merienda. Ako pa ngayon ang pinagme-merienda ninyo. Oo naman. Sa'yo ang mainit na pansit. Sa akin naman ang malamig na inumin. Ay, siya nga pala. Hindi sa panghimasok ko sa personal mong buhay, ha? Ano bang hindi mo gusto kay Kaloy? May trabaho naman siya at magandang lalaki rin. Hindi ko ho siya type eh. Mabuti naman para kahit papano magkaroon ng pag-asa ang anak ko na ikaw ang mapapangasawa niya. What? Si Benny? Oo. Dahil kung ako lamang ang anak ko, ikaw ang pipiliin kong mapapangasawa niya. Hindi ho ba't may girlfriend na siya? Maganda ho ba ang girlfriend ni Bernie? Hindi pa nga kami nagkikita Pero sa palagay ko, mas maganda ka pa kaysa sa babaeng yun. Ho? Meron na nga siyang girlfriend. Kaya lang, hindi ko kursunada yung babae. Dahil kung meron man akong kursunadang magiging manugang, walang iba kundi ikaw. Ho? Ayoko sa nobya ni Bernie. Kaya nga nagpapasalamat ako at hindi pa niya pinapakasalan ang babaeng yon. Inay? Teka, nareyan na pala ang anak ko. Anak, tamang-tama ang dating mo. May dalang merienda si Jane. Magmerienda ka muna. Alam kong pagod ka at gutom ka, kaya maupo ka muna. Magkwentuhan muna kayo ni Jane habang inihahanda ko yung merienda natin. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. O anak, umalis na ba si Jane? Hindi ba nagkwentuhan kayo? Nagkukwentuhan kami nga, inay, nang tumawag sa kanya. May bibig daw ng paninda niyang bigas. Ay, ganun ba anak? Alam mo anak, hangang-hanga ako kay Jane. Napakasipag na bata at tulad mo, mahal na mahal din niya ang kanyang inay. Kaya't mas minabuti pa na magtayo ito ng sariling tindahan sa harapan ng bahay nila para hindi niya maiwanan ng kanyang inay. Oo nga ho Nabanggit nga ho niya sa akin. Siya nga po pala inay. Baka sa susunod na linggo hindi ako makakapunta dito sa bahay. Dahil may problema ang kumpanya sa main office. Pinapapunta ko para asikasuhin. Ganun ba anak? Sige, hindi bale. Naririto naman ang pinsan mo Ang ibig kong sabihin para bigyan kayo ng budget nyo. Para hindi kayo maubusan habang wala ako. Magkakaproblema pa kayo. Iba na yung may pera kayong hawak-hawak habang wala ako. Ikaw? Baka hindi ka pa nakakaipon. Lalo na kamo at niyayaya mo ng pakasalan si Brenda. Inay, huwag po ninyo akong tindihin. May inilalaan talaga ako para sa inyo. Oo nga anak. Alam ko. Pero hindi birong gastos ang pagpapakasal, anak. May maganda po akong trabaho. Kaya maganda rin ang sweldo. At kaya ako may magandang trabaho ay dahil sa pagpapaaral ninyo sa akin. Kaya dapat lamang na ako naman ang mag-aalaga sa inyo. At magbibigay ng mga kailangan ninyo. Lalo na't wala na ang itay. Anong sinabi mo? Ikukulong mo ako dito sa bahay? At anong gagawin ko dito sa loob ng bahay? Para naman maasikaso mo naman ako. At isa pa, kahit hindi ka na magtatrabaho, kayang-kaya kong ibigay ang mga kailangan at duho mo. Ang lagay pala niyan Buburuhin mo ako dito sa bahay. Maiinip lamang ako dito.
paano ka naman mainip dito sa bahay? May cellphone ka naman at may TV pa tayo. Bakit? Panunod lamang ba ng TV ang kailangan kong gawin para malibang? Gagawin mo kong chimay? Ayoko nga! Hindi kita ginagawang chimay. Ikaw tong nagsabing naiinip ka kung wala kang ginagawa dito sa bahay. Hindi porket naiinip ako, gagawin mo na akong chimay. Pagiging chimay ba ang tingin mo sa pag-aasikaso mo sa akin? Hindi ba pwedeng sabihin mong pagpapakita yun ng pagmamahal mo sa akin? Inasawa mo ba ako para gawing katulong mo? Hindi ako na nga ang naglilinis tuwing linggo eh. Ako rin ang naglalaban ng mga marurumi nating damit. Ah, ganon. At ngayon, ay isinusumbat mo pa sa akin ang paglilinis at paglalaba mo ng mga damit natin? Hindi naman. Tulungan ang tawag doon. Ako ang maglilinis ng bahay at maglalaba, pero ikaw naman ang magluluto ng pagkain natin. Siyempre, kung makalat tong bahay, ikaw na rin na mag-aayos. Kailangan naman kasing hihintayin mo pa ang linggo bago mo ayusin ang bahay. Kung makalat, hindi ba? Ewan ko sa'yo. Makatulog na nga. Sa ganda kong ito, pagtatrabahuin mo ako ng mga gawaing bahay. No way! Kanina pa ako kumakatok. Wala namang nagbubukas ng pintuan. Nandito ba si Aling Clary? Hindi kaya siya namalengke? Pero hindi ko naman siya napadaan sa tindahan. Humihinto naman yun sa tindahan kung namamalengke. Dahil doon siya naghihintay ng tricycle sa harap ng tindahan. Hindi kayo nakatulog. Tignan ko nga kung nakalak tong bahay nila. Di naman nakalak. Ibig sabihin, nandito lamang siya sa loob. Teka nga, baka nasa banyo at naliligo. Ang mabuti pa, dadalhin ko na lamang sa kusina itong kamote yun na pinabili. Bubuksan ko ng pintuan. Aling Claring? Aling Si Risa na pamangkin ni Aling Claring. Nakahandusay sa sahig. Risa! 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 Nawalan siya ng malay. Teka, hihingi ako ng tulong. Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Si Risa! Ay naku, Jet. Mabuti at pumunta ka sa bahay. Ay kung hindi ka agad nalapatan ng kukulang gamot tong pamangkin ko. Mahal na mahal ko din ang batang ito. Alam nyo, dinala ko kasi ang kamote yun na binili niya. Nakalimutan niya kasing dalhin. Katok ako ng katok dun sa bahay, pero walang nagbubukas. Kaya naisipan kong buksan. At yun nga, pagbuhan ko, nakita ko siya nakahandusay sa hig. Nawalan pala ng malay. Ay, ganun ba? Bakit daw ho siya nawalan ng malay? May sakit ho ba siyang malubha? Wala naman daw. Na-overfatigue lang daw. Kaya, yun. Lagi kasi siyang nag-overtime Jean, maraming salamat ulit ha. Wala hong anuman. Aling Clary, uuwi muna ako ha sa amin. Ha? Aalis ka na? Iiwanan mo na ako? Isasara ko lang yung tindahan at saka po ako babalik dito. Iniwan ko lamang kasi sa isang bata. Dahil nga, sinugod ko sa ospital tong pamangkin nyo. Bakit ba, Aling Claring? Kwan kasi. Wala akong mapag-iiwanan dito sa pamangkin ko. Okay lang po. Babalik naman ako dito Maraming salamat kung ganon. Ganito na lang. Umuwi ka muna sa inyo at bumalik ka dito. Dahil pupuntahan ko pa si Bernie sa bahay niya sa subdivision para sa gastusin dito sa hospital. Pinapaalis ka kamo ni Bernie sa pagtatrabaho dito sa butik ko? Oo, yun nga ang madalas naming pag-awayan Sa bagay, malit lang ang sahod mo dito. Hindi ko siya masisisi. Hindi yun. Hindi naman problema sa amin ang pera Oo, alam ko yan. Ano pa nga ba ang pagiging manager niya sa isang malaking kumpanya kung hindi niya maibigay sa'yo ang mga pangangailangan mo at luho mo? Hindi nga yun ang problema Teka, ano ba talagang dahilan? At gusto kang paalisin ni Bernie? Pinapaalis niya ako dito para gawin lang niyang chimay. Ano? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo, ayoko nga. Maging lusyang pa ako. Siya nga pala. Pwede bang lalabas lamang ako saglit?
naman. Kala ko ba nawiwili ka na dito sa butik ko? Nagsasawa ka na ba? Hindi sandali lang ako. Babalikan ko lang yung nakita ko kanina na dress. Ang ganda noon eh. Baka maunahan pa ako. Kursunada kong bilhin kasi bagay na bagay sa akin. Oo ba? Sige, pero sandali ka lang ha. At magsisidatingan ng mga customers natin. Oo, sandali lang ako. Sige, aalis na ako ha. Magkano kaya yun? Ang mabuti pa ay uuwi muna ako sa bahay para masiguro kong mabibili ko yun. Sinasabi ko na kasi sa pamangkin kong yun na huwag laging mag-overtime eh. Ang tigas ng ulo. Hindi nakikinig sa akin. Ano tuloy ang nangyari sa kanya? Bumaba masyado ang dugo. Mabuti na lamang at nalaman ka agad. Kung hindi mauuwi pa sa leukemia. Hindi pa namin alam. Teka. Naririto na pala ako sa tapat ng bahay ng anak ko. Pero sarado yata. Nako, wala nga siya. Nagpaalam nga pala sa akin na pupunta sa kabilang probinsya dahil may problema ang kanyang kumpanyang pinaglilingkuran. Naku, paano ngayon to? Teka, may taxi na huminto sa harapan ng bahay ng anak ko. Baka si Bernie na yun. Ayan, may lumabas sa taxi. Magandang babae. Si Brenda na siguro yan. Ang nobya ng anak ko. Mag-isa lamang ang babae. Hindi niya kasama si Bernie. Hindi pa siguro dumarating si Bernie. Pero paano ngayon to? Anong gagawin ko? Saan ako kukuha ng pera? Lalapit ba ako sa babaeng yan o hindi? Hindi pa man din kami magkakilala ng personal eh. Pero paano naman ang gamot ng pamangkin ko? Ano ang gagawin ko? Lalapitan ko ba ang babae yan? Lalo na't hindi ko pa nasisiguro na siya na nga ang nobya ni Bernie. Ano ang gagawin ko? Ano? Kanina ko pa napapansin ang matandang babaeng yan. Mula nang dumating ako at ngayong papalabas na ako, nakatingin dito. Sino kaya yan? Mabuti lang sana kung hindi ako alis. Baka minaman-manang niya itong bahay para pagnakawan niya. At papalapit pa talaga dito sa akin. Ineng, pwede bang magtanong? Ang lakas pa ng loob na lapitan ako. Oh, bakit? Magtatanong lang sana ako. Dalian mo at magmamadali ako. Si Bernie ba, naririto na ba siya? Wala siya dito. At bakit mo nga pala hinahanap si Bernie? Ito nga ba si Brenda? Na nobya ng anak ko. Ano ba? Ang tagal mong sumagot. Nagmamadali ako. Bakit mo hinahanap si Bernie? At ano ang kailangan mo sa kanya? Magpapalimos ka ba? Para sabihin ko sa iyo na kung magpapalimos ka, ay wala siyang maibibigay sa iyo. Bakit? Naririto ba siya? Gusto ko lang sana siyang makausap eh. Kahit gusto mo siyang makausap, kung ayoko siyang pakausapin sa iyo, wala kang magagawa. Kaya, umalis ka na! Mabuti naman at nakabalik ka na. Kala ko nga hindi ka nababalik eh. Paano naman kasi, may matandang babaeng nagpunta sa bahay, namamanigmos yata. Binigyan mo. At bakit ko bibigyan? Nagpapakahirap ako magtrabaho, tapos ipamimigay ko lang? Grabe ka naman. Ang dami-dami mong pera eh. Binigyan mo na lang sana kahit 100 yung matanda na lumapit sa'yo. 100? Ano siya, hilo? Hirap ngang makapulot ng piso ngayon. Tapos bibigyan ko pa ng 100 ang matandang yon? Beautiful. Wow! Ang gwapo at macho. Ang ganda ng pangatawan. Hindi niyo nadatnan si Bernie sa bahay niya, Aling Karing? Oo eh. Baka nga hindi pa siya nakakauwi. Kasi nagpaalam nga siya sa akin nung isang araw na pupunta sa main office nila
ng kanilang kumpanya dahil may problema daw. Nag-iwan nga siya sa akin ng pera, pero kunti lang naman. Pangpagkain lang namin sa bahay. At mayroon pa yung perang naibigay niya sa akin noon. Hindi ko naman akalain na mahospital tong pinsan niya. Ay, nako. Paano kaya ito? Baka lumala ang karamdaman nitong pinsan niya kung hindi maagapan ng gamot kaagad. Huwag po kayong mag-alala, Aling Claring. Dala ko naman yung ATM ko. Ako muna ang sasagot kung magkano ang magagastos natin dito sa ospital. Hindi kaya nakakahiya sa'yo. Aling Claring, mahihiya pa ba kayo? Magkapit-bahay naman tayo. Sige po ha. Mag-withdraw muna ako sandali. Ang gwapo ni Salde. Matipuno pa ang katawan at tulad ni Benny, kaya nga rin sa buhay. May kumakatok. Imposible namang si Benny ito. Teka nga, titingnan ko kung sino. Ikaw na naman? Ano na naman ang ginagawa mo dito? Hihingi sana ako ng tulong Hindi sa... ako kawang gawa dito. At kung nangangailangan ka ng tulong, doon ka sa DSWD. Nasa hospital kasi ngayon ang Ang tigas aking... naman ng ulo mo. Wala akong may tutulong sa'yo. Kaya pwede ba umalis ka na? Gusto ko lang malaman kung naririto si Birdie. At bakit mo tinatanong? Wala kang pakialam kung naririto na ang taong hinahanap mo. Kaya umalis ka na. Wala akong maibibigay na tulong sa'yo. Hindi naman ako humingi sa'yo ng tulong kundi sa anak ko. Ha? Kaya pwede bang sabihin mo sa kanya kung naririyan na siya na naririto ako na ina niya? Ano? Ikaw? Ina ka niya, Bernie? Ang kapal naman ng mukha mo. Sabihin mo ng anak mo ang kinakasama ko? Tingnan mo nga ang itsura mo. Mukha kang hindi pa naliligo at nagbibihis. Anak daw niya. Mga tao nga talaga ngayon. Wala nang ibang gawin kundi mambudol. Umalis ka na nga bago pa ako tumawag ng pulis. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ano? Bumalik yung sinasabi mong namamalimos at sinabing nanay ni Bernie? Oo. Oh, di na namit mo na ang biyanan mong hilaw. Anong biyanan? Mambubudol yata yun eh. Ano? Mambubudol? Bakit mo naman nasabing mambubudol? Wala si itsura niyan na may kaya sa buhay. Nakaduster lang. At hindi pa yata nagbibihis. Parang yagit. Oh, anong ginawa mo? Pinapasok mo? Anong inihanda mo? Anong naghanda ang sinasabi mo? Pinagtabuyan ko pa siya. Ano? Babaeng ito? Ipinagtabuyan mo? Oo, impostor eh. Nagpapanggap na siya ang ina ni Bernie. Nambubudol eh. Kahit na impostor pa yun. Hindi mo sana pinagtabuyan. Kawawa naman, matanda na eh. Bakit ka maaawa sa mga yon? Wala nang ibang ginawa kundi mambudol. Mabuti ka mo at ipinagtabuyan ko lang at hindi ko siya pinagtulakan. Hi, ladies. Oh, si Saldi? Bumalik si Saldi at napakagwapo talaga. Oh, Suki. Bumalik ka. Kulang pa ba ang nabili mong polo? Oo, kulang eh. Siya nga pala, isara mo muna itong butik mo, Ira. Ha? Bakit naman? May bagong bukas kasi na restaurant akong nadaanan eh. Gusto kong tikman ng luto nila kasi sabi nila masarap. Ang ibig mo mang sabihin yayayain mo kaming kumain sa bagong restaurant na yon? Oo, sana eh. Talaga? Kung pwede. Ang sweet mo naman. Oh, friend, mag-retouch ka ng make-up mo at lalabas daw tayo. Ano? Binastos kayo ng manugang yung hilaw? Oo, hindi na nga ako binigyan ng tulong eh. Ipinagtabuyan pa ako. Naku, sobra naman palang babae yon. Hindi na nahiya sa inyo. Kaya pala, ang bigat-bigat ng loob ko sa kanya. Dahil ang sama-sama ng ugali. Siguro,
Dahil hindi kayo kilala. Hindi pa kayo yata magkakilala ng personal eh. Eh kahit pa, kung ayaw niyang magbigay ng tulong, di wag lang. Pero yung ipagtabuyan ako, ang matanda, hindi yun pinagtatabuyan. Taliwas sa kagandahang asal ang ipinakita niya sa akin. Wala naman akong ginagawang masama sa bahay nila eh. Humihingi lang ako ng tulong. Eh, ano naman ang sabi ni Bernie sa ginawa ng manugang yung hilaw? Ay, naku, Jen. Minsan mo pang sasabihin niyang salitang manugang, nako, kahit pa hilaw yan, magtatampo ako sa'yo. Inay, Ay, naku, anak, salamat at dumating ka na. ano ba bang nangyari sa pinsan ko? Eh, nahilo eh. Paano naman kasi? Ang baba-baba na pala ng dugo. Eh, paano? Gabi-gabi, nag-o-overtime. Ewan ko ba sa babae nito? Wala pa namang pamilya eh. Kung kumayod, daig pa ang may 7 anak. Hayaan niyo ho at kakausapin ko siya. Saan ho kayo kumuha ng pera? Hindi ho ba't sa susunod pang linggo darating yung pension niyo? Ay, nako, mabuti na lang anak. At talagang mabuting tao si Jean. Pinahiram ako ng pera. Alam mo bang, nag-withdraw pa talaga sa bangko para mabili ko lahat ang mga gamot ng pinsan mo at iba pang pangangailangan dito sa hospital. Ano? Umutang kayo kay Jean? Nakakaya naman ho, inay. Bakit hindi niyo na lamang ako tinawagan? Eh, sa taranta ko. Hindi ko na alam kung saan ko nailagay yung cellphone na bigay mo sa akin. Di kahit man lang sana kay Brenda kayo lumapit. Total, may iniiwan naman ho akong pera sa kanya. Ay, naku anak, pwede ba? Huwag na huwag mong babanggitin pa sa akin ang pangalan ng kalibin mong yon. Kumusta ka na ba? Saan ka ba nagliwaliw at ang tagal mong nawala? Naku, ito naman. Wala pang ang 4 na buwan akong hindi nagpupunta dito eh. Wala kagad yung sinasabi mo. Hindi kasi ako sanay na hindi ka napapadaan sa butik eh. Halos araw-araw nga noon eh. Nasa butik ka. Sa bagay, wala na nga pala si Angie, kaya natigil ka na rin ng pagdalaw. Huwag ka mag-alala. Mula ngayon, magiging madalas na ulit ang pagpunta ko dito sa butik mo. Lalo na may bagong mukha ako nakikita. Ah, oo. Hindi mo pa nga pala siya nakikita, no? Dahil kailan lamang siya sa butik ko. Kaibigan ko siya. Brenda, si Saldi. Kaibigan ko. Saldi, si Brenda. Kaibigan ko. Alam mo, palagay ko kasalanan mo kung bakit gayon lang ako nagpunta rito. Ano? Kasalanan mo. Ako? Kasalanan ko kung hindi ka nagpunta dito. Oo. Eh bakit? Anong kasalanan ko sa'yo? Hindi mo naman kasi kagad sinabi sa akin na may maganda kang kasama sa butik mo. Bago mo siyang sales girl? Oo. Mag-isa lang. Kaya kinuha ko para may kakwentuhan ako. Kung kasi marami akong bibiling polo ngayon eh. Kaya baka gusto mo akong pasamahan kay Miss Beautiful. Bibili kong lahat yung mga bagong dating na polo. Pero bago tayo bumalik sa butik mo, siyempre, kumain muna tayo. Kaya pala, ang bigat-bigat ng kalooban ko sa nobya mong yon. Ang sama-sama ng ugali. Hindi kasi kayo kaagad nagpakilala siguro. Anong hindi? Sinabi ko na ngang anak kita eh. Pero anong sabi sa akin? Ang lakas daw ng loob ko na magpanggap na ina mo. Gayong kitang-kita daw sa itsura ko, nayagit ako. Ano ho? Sinabi ni Brenda yun sa inyo? Oo. Kaya mabuti talaga at hindi mo pa napapakasalan ng babae niyon. Dahil ayoko siyang maging manugang. Inay, 4:00 na pala ng hapon. Kung wala pang tumawag ng importanteng kliyente ng Saldi na yun, sigurado, baka dediretso pa kami sa resort. Ang yaman siguro ng Saldi. BMW ang kotse niya. Biruin mo, big time ang sasakyan na yun. Ang sarap sumakay sa sasakyan niya. Sana, sa susunod mag-imbita ulit. At sana, ako lang imbitahan niya. At sasakay sa kanyang BMW na sasakyan. Wow!
Masarap sigurong mayakap ang kanyang matipunong katawan. Katawan na wala kay Benny. Ano bang mayroon sa Brenda na yon? At hindi mo magawang layuan, ha? Inay, hindi naman ganun kasimple na iwanan ko si Brenda. Dahil lamang sa... Pinastos ako't lahat-lahat ng babaeng sinasabi mong mapapag-asawa mo. Pero hindi mo magawang layuan? Siyempre, hindi niya kayo kilala. First time ninyong magkita at wala pa ako. At saka, sabi niyo, hindi kayo nakabihis dahil hindi na kayo nakapagbihis ng maisugod sa ospital yung pinsan ko. Siyempre, hindi niyo maiwasang magkapag-isip ng ganun si Brenda. Ang lagay ba niyan Hahayaan mo na lang na bastusin ako ng babaeng yon? Sige, huwag po kayong mag-alala, Inay, at dadalhin ko si Brenda sa bahay na to. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Ang patuntungin sa pamamahay na ito, ang babaeng yon, dahil baka pati ikaw ay palalayasin ko. Sigurado ka bang hindi ka na makikisabay sa akin? Hindi na muna. Nagsabi kasi si Benny na dadaanan niya ako dito sa mall Sige, mauna na ako sa'yo kung ganun. Oh, sige, okay. Ano ba namang Benny na yun? Dati-rati. Maaga pa yung naririto na siya. Ngayon, anong oras na? Wala pa rin? Saan kayo nagpuntang lalaking yun? Nakakainis. Hi. Ha? Nagulat ba kita? Ay, siya nga pala. Mag-isa ka lang yata. Nauna na ba si Ira? Ha? Oo. Nauna nang umuwi si Ira. Ang gwapo talaga ng lalaki ito. May susundo ba sa'yo? Ha? Wala. Pauwi na sana ako nang dumating ka. Maaga pa naman Baka gusto mong mamasyal muna tayo at kumain sa labas. Saka na kita ihahatid. Ha? Pwede. Oo. Pwede. Pwede. Sige po, Nay, alis na ho ako. Sige, uwian mo lang ang malanding babaeng yon. Inay, tama na ho. Hayaan ninyo at kakausapin ko si Brenda tungkol dyan. Huwag na! Ayokong makitang pagmumukha ng babaeng yon. Ano ho bang gagawin ko, Inay, para mawala yung galit ninyo sa kanya? Tinatanong mo pa kung paano mawala ang galit ko. O sige, sundin mo ang gusto ko. Sige ho, kahit anong gusto nyo. Susundin ko para mawala na yung galit ninyo. Ligawan mo si Jen. Oh, ano? Liligawan ko si Jen na anak ni Aling Selena at Mang Kano? Oo, siya ang ipalit mo kay Brenda. Dahil ayokong maging manugang ang Brenda na yon. Maniwala ka sa akin. Sa mga sandaling ito hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Ang tanging nasisiguro ko lang nasa harapan ko ngayon ang pinakamagandang babae. Kung pinakamaganda ako sa lahat ng babae, bakit baliwala ako sa boyfriend ko? Oh, may boyfriend ka na pala. Sa bagay, hindi katakataka na magkaroon ka ng boyfriend dahil maganda ka nga. Bakit mo nga pala nasabing baliwala ka sa boyfriend mo? Paano naman kasi? Binabaliwala ako. Kung hindi ka pa siguro dumating mamumuti na ang mga mata ko doon sa mall sa kahihintay sa kanya. Alam mo, kung ako yung boyfriend mo, hindi ako papayag na ikaw ang maghihintay sa akin. Bagus ako ang maghihintay sa'yo. Kahit ilang oras pa yan. Dahil alam ko na naagaw mo lang ako, binigyan mo ng pansin ng puso ko. Hoy, hindi ako magnanakaw ng puso, no? Sa maniwala at sa hindi, unang kita ko pa lang sa'yo, nabighani na talaga ang puso ko sa kagandahan mo. Kung pwede sana bigyan mo pa ng pagkakataon na maipadama sa'yo ang tunay na nararamdaman ko. Oh, himala. Naririto ka ngayon sa bahay.
masamang hangin na nagtulak sa'yo at naisipan mo kaming dalawin ang inay mo. Hindi ka ba pumasok sa trabaho mo? Oo, nag-away na naman kayo ng boyfriend mo na yon, na si Bernie. Nagsasawa na ako sa lalaking yun. Ano? At ikaw pang babaeng magsasabi niyan samantalang mahal na mahal ka ni Bernie. Pwede ho ba, Itay? Kaya nga ho ako umuwi dito para matahimik ako eh. Tatalakan niyo lang pala ako? Bakit ba? Ano na naman bang pumasok dyan sa isip mo na gusto mo namang iwan ang nobyo mo? Dahil nagsasawa na nga ho ako sa kanya. Anong magagawa ko? Pero nagsasama na kayong dalawa ni Bernie. Kulang na nga lang papel o kasal sa pagsasama ninyong dalawa. Para kayo tawagin talagang mag-asawa. Pwede ho ba, Itay? Buhay ko ito kaya huwag niyo akong Pero pakialaman. ano pang hahanapin mo kay Bernie, anak? Mayroon siyang matatag na trabaho, responsable at higit sa lahat. Mabait siya sa iyo at sa amin na pamilya mo. Ako ang magkikisama sa mapapangasawa ko. At hindi kayo. Kaya hayaan niyo ako sa gusto ko. Ano? Hahayaan kita sa gusto mo. Bakit dito ka sa bahay? Dito na muna ako sa bahay. Dahil sisitahin na naman ako ng Bernie na yun Ang eh. sabihin mo, dito ka lang umuwi para may dahilan ka kay Bernie na hindi nakauwi sa inyo. Oh, Itay! Huwag mo lang ako gawin tanga. Alam ko, may baka na namang lalaki na kinalulukuhan dito. Lalo na yung naghatid sa'yo sa bahay. Para hindi ka mabuko ng lalaking yun na meron ka ng kinakasama. Kaya umuwi ka na sa bahay niyo, Bernie. Umuwi ka na ngayon. Ang ganda-ganda na ng buhay mo gusto pang sirain. Umalis ka na dito sa bahay ngayon din. Umuwi ka sa inyo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Galit na galit talaga ang ginay sa ginawa ni Brenda. Sa bagay, kasalanan din ni Brenda eh. Sabihan ba namang higit sinay? Hindi naman siya nakapagbihis ng maganda eh. Sinabihin na ng gano'n na namamalimot. Teka. Mag-aalas 9 na pala ng gabi pero wala pa rin si Brenda. Sana naman kaya nagpuntag babaeng yun. Teka nga't matawagan ko. Oh, nariyan ka na pala. Tatawagan sana kita eh. Saan ka na naman nagpunta? Wala ka na bang alam talaga na gawin kundi ang sitahin ako? Bakit? Wala ba akong karapatang sitahin ka? Gabing-gabi ka na kung umuwi. Oo na! Oo na! Sasagutin ko na yung tanong mo. Galing ako kina Itay. Bakit? Masama ba? Magsabi ka kasi sa akin kung saan ka pupunta. Para naman alam ko kung saan ka naroroon. Makapasok na nga sa kwarto. Natutuloy na ang tenga ko sa kasisita mo. O himala, tanghali na naririto ka pa rin. Hindi ka ba mamamalengke ng paninda mo? Medyo sumama ang pakiramdam ko, Itay. Sara mo na kasi ang tindahan at pumirmi ka na dito sa bahay. Total naman, sapat na sa atin yung tinatanggap ng pensyon ko. Nagpapadala naman ang ate mo. Pinapagod mo lang ang sarili mo yan eh. Tay, pagtatalunan ba na naman natin ang tungkol sa tindahan ko? Dumito ka na kasi sa bahay. Hindi naman tayo magugutom eh. Nabibili mo naman ang gusto mo. Anong gagawin ko dito sa bahay? Manunod na ng tibing maghapon? At least hindi ka mapapagod sa araw-araw mong pamamalengke. Kaya tingnan mo, nagkakasakit ka na yata. Wala ho ito, Itay. Isang araw na pahinga, magiging okay na ako. Pero anak, paano mo maaasikas ang sarili mo kung lagi ka na lamang dyan sa tindahan mo? Tingnan mo na nga yung itsura mo. Abay, 25 ka na. Wala ka pa ring nobyo. Ay nako, sinasabi ko na nga ba sa pag-asa, wala naman ang patutunguhan ng pag-uusap natin. Pero anak, hindi ka na bumabata. Baka mahuli ka na yan sa biyahe. Tay naman, maraming lalaki dyan. Oo, maraming kang lalaki. Pero tumatanda ka na.
Kung ako lang sana ang mamimili ng mapapangasawa mo pipiliin ko na si Berhel. Berhel? Sino naman yung Berhel ang sinasabi niyo, Itay? Sino pa? Di si Berhel na kababata mo na anak ni na Goryo at Tekla. Ano? Si Berhel na ubod ng bastos? Ay naku, Itay, kahit siya na ang kaisa-isang lalaki dito sa mundo, hindi ako papatol sa kanya. Napaka-antipatiko. Pasensya ka na talaga, sweetheart. Hindi ko talaga mahindihan ang tawag na yun Kasi Ganyan ka naman eh. Baliwala ako sa'yo. Porke nakuha mo na ang lahat-lahat sa akin. Baliwala na ako sa'yo ngayon. hindi totoo yan. Mahal na mahal kita. At kamamatay ko kung mawawala ka sa akin. Kumamatay ko kung mawawala ka sa akin. Bakit mo natiis na hindi ako siputin nung isang araw? Ay, nako. Yan pa rin ba ang issue hanggang ngayon? Hindi ba't nagpaliwanag na ako? Alam mo naman na intusan ako ng presidente ng kumpanya na ayusin ang problema ng main office. At pagdating ko naman dito pinadiretso na ako ni na inay sa hospital. Dahil dinala ni na yung pinsan ko sa hospital. At mas mahalaga pa pala ang pinsan mong yon kaysa ako na nobya mo? Paano ko mababanggitin sa kanyang ginawa niyo kay inay? Ay, hindi bale. Sa ibang araw na lang. Kung hindi na mainit ang kanyang ulo. Oh, natahimik ka kasi totoo ano? Pasensya ka na. Talagang hindi ko lamang mahindihan kasi ang... Oh, sino naman kayang tumatawag nito? Gabing-gabi na. Oh, baka babae mo yan? Sige, mambabae ka at manlalalaki na rin ako. Mahilig ka pala sa mga paintings. Oo. Alam mo, bata pa kasi ako kung ano-ano na nag-drawing ako hanggang sa isang umaga. Natuklasan ko na lang na yung sarili ko pala mahilig sa mga drawing. Lalong-lalo na sa mga taong lumalapit sa akin para bilhin yung mga obra ko. Talaga? Wow. Mayaman talaga ito. Kasi painting ang hobby. Karamihan sa mga pintor galing sa mayayamang pamilya. Pwede mo ba akong i-paint? Wow. It's my pleasure. Kailan mo gusto? Ikaw, kung kailan ka available. Available ako ngayon. Baka gusto mo ngayon Okay. Saan mo ako ipipaint? Nasa bahay kasi yung gamit ko At kung magiging mas ganado ako siguro na ipinta ka kung nasa tahimik tayong lugar tulad ng resort. Pwede ka ba doon? Kahit saan mo gusto, sasama ako sa iyo. Kailangang relax ako. Kalmado ako para maganda ang kalalabasan ng obra. At alam ko, magiging magandang kalalabasan nun. Dahil ganado ako lalo ikaw yung ipipinta ko. Sige, sabihin mo kung kailan at darating ako. Ano? Nag-half day si Brenda? Ibig mong sabihin maaga siyang umalis dito sa butik mo? Oo Ang sabi nga sa akin may date kayo. Kaya pinayagan ko siyang umalis. Tinatawagan ko nga siya dahil kakain sana kami sa labas ngayong tanghali. Ay, naku. Kung hindi ako nagkakamali, si Saldi na naman ang kasama ng babaeng niyo. May sinasabi ka ba, Ira? Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Ha? Hindi Baka umuwi na yun sa kanila. Oo. Baka naroroon na siya sa bahay nila. Naku, mukhang tinutuo yata ng babaeng yun ang sinabing pakikipagkalas niya kay Bernie. Ay, naku. Sinasayang lang niya ang maganda niyang buhay. Ano? Nagusto mo bang resort na ito? Para sa napakagandang babae na nasa harapan ko ngayon. Talaga? Binobola mo naman ako niyan Totoong sinasabi ko, ikaw ang nakita kong nag-aangkin ng kagandahan na
Wala akong magkukumpara sa ganda. Oo na nga. Baka matunaw na ako sa katititig mo sa akin. Kumain na nga tayo. Sige, kumain ka mabuti. At kung may gusto kang kainin iba, sabihin mo sa akin at i-order natin. Hindi ka kaya maubusan ng pera dyan? Kasi sa tingin ko, mahal ang restaurant na ito dahil nasa loob ng resort. Ang mamahaling resort na ito nararapat lamang sa babaeng mamahalin ko habang buhay. Pero sobrang mahal talaga ang pagkain dito. Nakakapanghinayang. Huwag mo lang intindihin ang presyo kung magkano yan. Ang totoo lang ikinagagala ko kung o-order ka pa dahil ang tulad mo na may pinakamagandang mukha. Nararapat lamang na tratubi na parang reyna. Ikaw ha? Bolero ka talaga. Hindi, seryoso ako. Ikaw lamang ang nag-aangkin ng ganyang kagandahan kaya mula sa araw na ito, alipin ako ng kagandahan. Oh, ngayon ka lang kumakain. Abay, pasado launa na ng tanghali. Nabili kasi akong nakipagkwentuhan kay Tita Claring, Itay. Kahit papaano, alam nyo, napapatawa ko na siya. Yun na nga Kawawa naman kung ganitong oras. Walang kasama. Paano naman kasi may ibang tinitirhan si Bernie. At ang pamangkin naman niya may trabaho. Pero mabuting tao si Claring. Sa kanya nga yata nagmana si Bernie. Napaka-pasensyoso na bata. Oo nga po Mapalad nga yung babaeng kinakasama niya dahil naging nobyo niya si Bernie. Ha? Bakit? Silang dalawa pa rin ba ni Brenda hanggang ngayon? Oo, Itay. Alam nyo, mahal na mahal niya yung babaeng yun. Ayun kay Aling Claring. Sila pa rin palang dalawa ni Brenda. Kala ko ay hiwalay na sila. Bakit niya naman nasabing hiwalay na sila, Itay? Nakita ko kasi si Brenda na may kayakap na ibang lalaki sa isang resort. Hindi ko nga lang namukhaan yung lalaki. Dahil nang papalapit na siya Siya namang pagdating ng sasakyan ng tito. Ano ho? Oo. Siya nga pala. Nasabi ko na sa tito mo na sa susunod namin pag-uusap, ang tungkol sa resort ng tito mo, ikaw na lamang ang magkipag-usap. Madali na akong mapagod ngayon Kaya present mo na lamang ako sa meeting na gaganapin doon. Gabi na pala. Bakit kayo ganun? Halos hindi ko namalayan ang paglipas ng oras. Nawiwili na nga ako kung si Santi ang kasama ko. Bukod sa mayaman at gwapo, ay macho pa. Ito at ginabi tuloy ako. Sayang nga lang. At hindi niya ako maihatid sa bahay. Kung nasa bahay lang ako, sana ni Itay, hindi nga ako sasakay-sakay pa sa tricycle. Hindi naman ako pwedeng magpatid kasali sa bahay ni Bernie. Pero kung hindi man si Bernie ang makakita sa akin, mga marites na kapitbahay namin at tiyak na magsusumbong sa kanya. Malapit na pala ako sa bahay ni Bernie. Ayan, nasa kanto na ako. Matatawag ko na ang... May ilaw na ang bahay? Ibig sabihin, naunahan na ako ng uwi ni Bernie. Makinig ka lang. Dinaanan naman kita sa mall Nag-half-day ka raw, sabi ni Ira. Akala ko nga, nandito ka na sa bahay. Saan ka ba nagpunta? Paano naman kasi yung sinakyan kong tricycle ang bagal-bagal? Sino bang may sabi sa'yo na sasakay ka ng tricycle? Sinusundo naman kita Teka, saan ka ba talaga galing? At bakit ka ginabi na naman? Tinatanong kita. Saan ka kako galing? At maaga kang umalis ng mall pero gabi ka nang dumating. Teka nga muna, bakit ba kung magkapagtanong ka, parang may ginagawa akong masama? Naghihinala ka ba sa akin? Yan ang hirap kasi sa'yo Selos ka ng selos, wala ka namang sapat na dahilan. Tinatanong lamang kita kung saan ka galing. Ganon na rin yun. Hoy, Bernie, baka nakakalimutan mo na hindi mo pa ako asawa. Kaya wala ka pa rin karapatang magtanong sa akin kung ano-ano. Ako? Wala pa rin karapatan sa'yo? Nagsasama na tayo sa isang bubong Wala pa rin akong karapatan? Kasal nga lang ang kulang sa atin. Kasal! Kasal na naman ang isinisingit mo. Sinasabi ko naman,
Ba't gumagaw ka lamang ng dahilan para maisingit mo ang kasal-kasal na yan? Wala akong naririnig sa'yo kundi kasal! Pwede ba, Brenda? Mag-usap tayo. Pero huwag naman ganyan. Kumalma ka lang. Diyan ka naman magaling eh. Ang aawayin mo ko. Tapos, susuyuin. Tapos, bigla mo namang banggitin ang kasal. Dahil nga, dapat na tayong magpakasal. Ilang taon na ba tayong nagsasama? Magtatatlong taon na. Lintik na kasal yan. Magpakasal kang mag-isa mo kung gusto mo. Wow! Ang ganda talaga dito. Hindi ako magsasawang libutin ang lugar na ito. Alam kong gustong gusto mo ang beach kaya kita dinala dito, Len. Teka, baka nagugutom ka na. Hindi ko maramdaman ang gutom sa lugar na ito. It's a super place. Ang ganda-ganda. Ang tahimik pa. Napakagandang lugar. Palagay ko, mamahalin dito sa lugar na ito. Libre ako dito. Dahil chewin ko may-ari. Siya nga pala. Kakain muna tayo sa restaurant ng resort na ito. At saka tayo didiretso sa tabing dagat. Kuya Saldi? Jean? O Insan, anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Saldi, sino siya? Siya nga pala, Insan. Si Brenda, nobya ko. Sweetheart, si Jean, pinsan ko. Teka, ano nga ba ang ginagawa mo dito? Nandiyan ka ba ng boyfriend mo? At mag-isa ka lang na naglalakad? Masama ang katawan ni Itay. Kaya inutusan ako na kumuha ng pera sa office. Kaso, sarado na eh. Ha? Bakit sa office at hindi sa bangko? Hindi pa ba naihuhulog sa bank account ng tito ang share niya? Siguro, ewan ko. Di pa naman ako nakikialam sa usapin tungkol sa resort eh. Ganun ba? Kung okay lang sa'yo, pwede ba nating samahan tong pinsan ko sa office? Brenda? Oo naman, walang problema. Share? Ano kung ibig sabihin nito sa share na sinasabi? Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Sarado na ang office ng resort. Paano sarado na ang aga mong umalis dito sa bahay? Di kasi sinasadyang nagkita kami ng kabatch ko sa high school. Kaya syempre, nagkakwentuhan. Dahil matagal kaming hindi nakita, kaya yun, marami kami napagkwentuhan. Oy. Nagabang sinasabi ko sa iyo eh. Hindi ka na nakapamasyal. Kaya kung may pagkakataon na tulad yan, para kang nakawalang bilag ko. Hoy, hindi ka pa nakakuha ng pera? Ha? Nakakuha po ako. Mabuti na lamang. At nagkasalubong kami ni Kuya Saldi. Kaya siyang nagbukas ng opisina ng resort at nagbigay sa akin ng pera mula dun sa vault. Mabuti naman at nadatma mong pinsan mo roon. Abay, bihirang pumunta ng resort ang pinsan mo yun ah. Nagulat nga rin po ako nang makita ko siya doon. Pero kalaunan ay naintindihan ko kung bakit naroon si Kuya Saldi. Ha? Bakit? Anong naintindihan mong sinasabi mo? Tanggap na ba niya ang sinabi ng Tito Raul mo na siya na talagang mamamahala ng resort? Hindi ho. Kundi pumupunta lamang pala siya doon para ipasya yung nobya niya. Ha? Teka, may bago naman bang nobya ang pinsan mo? Oo. Ewan ko ba sa pinsan kong yun? Papalit-palit ng nobya. Buwan-buwan yata siyang nagpapalit ng nobya eh. Iba naman kasi ang babaeng kasama niya sa resort. Ano? May resort si Saldi? Oo, yun palang resort na pinupuntahan namin ang pag-aari ng pamilya niya. Kung ganon, magiging tagapagmana pala ng resort si Saldi. Kasi sabi mo nag-iisa siyang anak. Oo, pero may kahati siya sa resort na yon dahil nasa pangalan pa pala ng lolo niya. At dalawa ang anak ng lolo niya, ang Itay ni Saldi at ang bunsuntong kapatid na kasosyo
sa resort na yon. Kilala mo na rin pala ang uncle ni Saldi kung ganon. Hindi. Ang tito ni Saldi ang nakilala ko. Kundi ang pinsan nitong babae. Sa palagay mo, boto sa'yo ang pinsan niya? Hindi kami nagkausap dahil pagkabigay ni Saldi ng pera sa kanya nagpaalam ng umalis. Ha? Binigyan ni Saldi ng pera ang pinsan niya? Oh, galante rin pala siya, no? Share ng pamilya ng tito niya ang perang ibinigay doon sa pinsan niya. Bakit ganito naman ang pakiramdam ko? Para naman ako nahihilo. Oh, natahimik ka na. Bakit? May problema ba? Ha? Oo, wala naman. Bigla lang sumama ang pakiramdam ko. Ay nako, pagod lang yan, friend. Ang mabuti pa, isara natin tong butik para makauwi na tayo. Akala ko ba, masama yung pakiramdam mo. Bakit aalis ka na naman? May trabaho nga ako, hindi ba? Kailan ka ba titigil sa pagtatrabaho mo? Pwede ba, Bernie? Magsisimula naman ba tayo? Hindi mo naman kasi talaga kailangan magtrabaho eh. Hindi pa masapot ang binibigay ko sa'yo. Buwan-buwan na pera. Gusto mo dagdagan ko pa para tumigil ka lang dyan sa pagtatrabaho mo at maglagi ka na lang dito sa bahay? Hindi magbibili ng pera mo ang kasiyahan ko sa magtatrabaho. Kaya tigilan mo na ako, kundi mag-aaway na naman tayo. Tay, kanina ko pa kayo tinatawag. Nakahanda na po yung lamesa para sa pananghalian natin. Uy, ariyan ko na pala. Hindi kita napansin. Ano ba yung kinikwenta ninyo? Kanina pa kayo dyan eh. Kinikwenta ko lang itong kuwan. Kita ng resort. Medyo nakarami ng mga customer ang resort na yun. Akala ko kung ano na yung kinikwenta ninyo eh. Ay nako, ewan ko ba dyan sa pinsan mo. Pareho kayong walang interes na mamahala dito sa resort. May tulad mo. Pinagtsatsagaan mo ang maliit mong tindahan dito sa bahay. Yung ang tagal na sinasabi sa inyo ng tito mo na doon ka na sa opisina ng resort. Pero ayaw mo. Tay, hindi ko na nga ho kayo pwedeng iwan dito sa bahay dahil matanda na kayo. Ay nako, ewan ko ba. Na bata ka, malakas pa naman ako. Sinasabi mo, kaya ko pa. Malakas pa kayo. Pero gusto kong personal kung ako mismo ang mag-aasikaso sa inyo. Sige, oo na. Wala na akong sinabi. Basta, ang gusto ko sana, kayo na ang mamahala dito sa resort. Ang sarap talaga sa pakiramdam ang mag-stay dito sa tabing dagat. Nakakawala ng stress. Bakit? Na-stress ka ba? Naiinis na kasi ako sa boyfriend ko eh. Lagi na lamang akong kinukulit. Gusto ko ngang hiwalayan eh. Naku, huwag mo siyang hiwalayan. Ano? Pambira ka namang lalaki ka. Ikaw ba talaga ang isabing huwag akong magkipaghiwalay sa boyfriend ko? Bakit? Hindi ka ba nagsaselos? Ayaw mo ba akong masolo? Siyempre, gusto kitang masolo. Pero, sasaktan yung nobby mo. Kaya, hayaan mo siya ang kusang makipaghiwalay sa'yo. Teka, ang mabuti pa. Bumalik na tayo dun sa cottage. Doon ay aalisin ko ang stress mo. Lalangoy tayo sa kaligayahan para makalimutan mo ang inis mo sa nobyo mo. Pili ka talaga, no? At huwag kang mag-alala. Pagkatapos nating lumangoy sa kaligayahan, ay lalangoy naman tayo sa tubig. Sinabi mo eh. Game ako dyan. Mabuti na lamang. At wala pa dito si Bernie. At nakabis na ako ng pambahay na damit. Hindi niya mahalata. Nakararating ko lang. Narin na siya. Nakasimangot yata ang lalaking ito. Oh! Bakit ganyan ang mukha mo? Nadatnan mo nga ako dito sa bahay? Aba, ang tahimik naman ito. Ganyan ba ang sasalubong mo sa akin? Pagod na pagod ang tao eh. Bakit ganun ang ginawa mo sa magulang ko? Ha? Anong pinagsasabi mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam mo kung ano yung sinasabi ko. Dahil hindi ka pa naman ulyanin para makalimutan mo. Bakit? Nakalimutan mo naman na mayroong isang matanda ang pumunta dito sa bahay. Pinagtabuyan mo nga eh.
Nilait mo pa. Ano ka ba naman? Magulang ko yun. Bakit mo naman ginawa yun sa kanya? Oh, inay mo pala yun. Hindi pa nga kami nagkakaharap ng nanay mo. Paano ko siya patutuloyin? Nagpakilala sa'yo, inay ko yun eh. Sinabi niya na anak niya ako. So, totoo nga palang inay mo ang matandang yun eh. Malay ko bang inay mo yun? Hindi mo pa ako pinakikilala sa inay mo eh. Tsaka, masisisi mo ba ako kung napagkamalan ko siyang pulubi? Ayan, tingnan mo yung pananalita mo. Tama nga pala talagang inay ko na may pagkabastos ka. Aba, mag-ingat ka nga sa pagsasalita mo. Ako? Bastos? Oo! Pinagtabuyan mo na sila. Nilait mo pa. Hindi mo man lang pinatuloy. Paanong hindi ko siya patutuloyin? Eh, ang dungis niyang tingnan. Hindi nga maayos ang itsura niya. Nang pumunta siya dito eh. Hindi ba siya nahihiya na humarap sa akin ng hindi nakabihis? Brenda, Ano? Marami ng pagkakataon na may nangyari sa inyo ni Zaldi? Oo eh. Ano? Paano yan? Papaano si Bernie? Alam na ba niya ang tungkol sa inyo ni Zaldi? Hindi ah. Ipapaano nga yan? May nangyari na sa inyo ni Zaldi. Ibig sabihin yan, malalim na ang relasyon yung dalawa ni Zaldi. Papaano si Bernie? Hindi mo na ba siya mahal? Ewan ko nga eh. Hindi ko alam ang gagawin ko. Boring naman kasi ang Bernie na yun eh. Hindi naman pwedeng mamangka ka sa dalawang ilog. Dahil kahit itago mo yan, malalaman at malalaman ni Bernie. Okay lang kay Zaldi kasi alam naman niya ang tungkol sa inyong dalawa ni Bernie. Paano naman si Bernie? Walang kaalam-alam sa ginagawa mo. Nalilito nga ako eh. Hindi ko alam ang gagawin ko. Paano naman kasi parang hindi na ako masaya na kasama si Bernie. Wala na ang dating excitement na dati nararamdaman ko. Alam mo, alam ko ang solusyon sa problema mo. Ano? Anak, Hello po, tita. Magandang hapon po. Oh, mabuti naman at naririto ka na. Tita, pakitikman niyo nga itong niluto ko. Kasi po, nag-experiment po ako eh. Ah, ganun ba? Ano na naman ba yung dala mo? Ay naku, iha. Manulugi ka na yan eh. Hindi ho. Nakabudget na kasi kayo sa akin. Kaya kalkulado ko na po ang kikitain ko. Ay, dalagang ito, oo. Napakaganda na nga. Ay, napakabait pa. At tika nga muna, saan ka ba nagpunta kahapon? Ho? Bakit ho? Napadaan nga ako sa tindahan mo kahapon eh. Eh, dahil nga namalingki ako, pero sarado. Eh, tapos hapon na, wala ka pa rin. Isang araw kang wala. Saan ka ba nagpunta? Eh, ang totoo niyan eh, pupuntahan sana kita ngayon. Eh, naunahan mo lamang ako. Nautusan po kasi ako ng itay. Eh, ganun ba? Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Eh, teka, ano na naman ba itong niluto mo? Tichiplan po. Ay, nako, isa pang paborito ng anak ko to. Nako, alam mo ba, na gustong-gusto ng anak ko ito. Talagang ikaw ang gusto-gusto kong mapangasawa niya. Kaso nga po, may girlfriend na ang anak ninyo. Eh, tita, maganda siguro ang girlfriend niya, no? Ay, nako, maganda nga. Pangit naman ang ugali. Eh, di mas gusto na kita na bukod sa napakaganda, ay napakabait pa. Tita, kung hindi maganda ang girlfriend ni Bernie, eh di hindi sana nagustuhan nun. Kaya nasisiguro ko na super ganda ang nobya niya. Ay, nako, para maniwala ka, mas maganda ka kaysa sa baybay. Wala na pala sa tabi ko si Bernie. Naliligo na siguro. O kaya, nasa kusina na at kumakain. Pambihirang lalaki to. Ito nga bang sinasabi ko eh. Walang panahon sa akin. Wala nang nasa isip. Kundi trabaho, trabaho. Kaya boring ang lalaking ito. Hindi mo lang ako nilalambing. Wala siya talagang binatbat kay Zate na magaling sa kama. Ano itong nararamdaman ko?
nagiging madalas na yata ang ganitong pakiramdam. Ngayon ko lang nadarama ito ah. Umiikot ang pangingin ko at nagdudua. Bakit ako nasusuka? Kung hindi ako nagkamali, palatandaan buntis ang isang babae. Kung nagsusuka ito, bakit? Buntis nga ba ako? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Hoy, kanina ka pa tahimik ka. May problema ba? Ha? May problema ka, no? Kanina pa kita napapansin ang tahi-tahimik mo. Dati nga mas marami pang nagkikwento mo sa akin. Pero ngayon napakatahimik mo. Ano bang problema, ha? Juan eh. Brenda? Brenda! Brenda, anong nangyayari sa'yo? Nasakit ka ba, ha? Bakit ako nasusuka? Buntis pa ako. Ano? Ilang araw mo nang nararamdaman yan, ha? Na nasusuka ka at nahihilo. Oo nga eh. Ilang araw na talaga ito. Alam mo sa palagay ko, buntis ka. Ha? Kung buntis ako, sino ang ama ng pinagbubuntis ko? Sino? Oh, bakit para kang natulala dyan? Kanina pa kita kinakausap pero hindi ka nagsasalita. Kasi po, parang namumukhaan ko ang babaeng ito na nasa larawan. Ibig mong sabihin magkakilala kayo ni Brenda? Po, Brenda po ang pangalan nitong babaeng nasa larawan. Oo, Brenda nga ang pangalan ng nobya ng anak ko. Nagsasama na nga sila sa isang bubong. Pero hindi ako buto sa kanya. Lalo na nang makaharap ko siya. Nako, napakabaskaws. Kaya pala ang bigat ng kalooban ko sa kanya. Hindi magandang ugali. At teka, ano bang nangyayari sa'yo? At hindi ka na nakapagsalita dyan? Kasi po tita, kung Brenda nga ang pangalan ng babaeng ito na nobya ni Bernie, ibig sabihin, siya yung nakita ko sa resort. At nakita mo na pala sa resort yung nobya ng anak ko. Kaso, hindi po si Bernie ang kasama niya sa resort. Ano? At sino? Mga kaibigan niya? Kung sana hindi ipinakilala sa akin ng pinsan ko, ay iisipin kong kaibigan lamang niya. Kaso ipinakilala niya sa akin na nobya niya yun. Ano? Sigurado ka? Oo. Kung gusto ninyo, ay aanyayahan ko sa bahay si Kuya Saldi. At siya na mismo ang makapagsasabi na nobya nga niya ang nobya ni Bernie. Bakit ka nagsusuka? Oh, ang lamig ng mga palad mo. Ano nangyayari sa'yo, ha? Ha? Hindi ko rin alam eh. Ano ba ito? Ano gagawin ko? Ano bang nararamdaman mo, ha? Hindi ko rin alam. Teka, kailan ka pa nakaramdam ng ganito, ha? Ngayon lang ba? Hindi lamang ayon. Pero madalas. At bigla na lamang akong nakakaramdam ng parang nagsusuka. At Brenda! Brenda! Tulungan niyo ako! Tulong! buntis daw ako, sabi ng doktor. Ano gagawin ko? Hindi ako sigurado kung sino ang ama ng pinagbubuntis ko. Pero kung kukwentahin ko ang araw, ay nang pagninig namin ni Saldi, ay masasabi kong si Saldi ang ama ng pinagbubuntis ko. Dahil ilang buwan nang hindi ako nakikipagsiping kay Bernie. Ano gagawin ko? Paano? Paano ko sasabihin kay Bernie? Maniniwala kaya siya ang ama? At si Saldi, tatanggapin kaya niya ang batang nasa sinapupunan ko? Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung si Saldi nga ang ama, kailang si Saldi ang mananagot.
At kailangang hiwalayan ko si Bernie bago pa niya malamang buntis ako. Kailangan makaisip ako ng paraan para mahiwalayan ko ang lalaki ito. Kamusta ng sweetheart ko? Huwag kang ang tumbi sa akin. Kararating mo lang eh. Ang baho-baho mo. Sweetheart naman. Nagagalit ka pa rin bang naman sa akin? Sweetheart, pasensya ka na. Nabigla lang kasi ako nung sinabi mo. Ilay ko sa akin yun eh. Pasensya na. Naalala niya ang sagutan namin kahapon. Yan na lamang gagamitin kong dahilan. Aawayin ko siyang muli. Sweetheart. Pwede ba tayo ngayong gabi? Tagal na akong nadadayo sa'yo eh. Hayon! Bumait ka bigla. Paligpasa, may gusto ka na naman sa akin. Wes, para sabihin ko sa'yo, hindi pwede. Sweetheart naman. Ilang buwan na rin hindi tayo nagsisiping eh. Sige na naman oh. Lumayo ka nga sa akin. Galit na galit ka sa akin kahapon. Dahil sa nanay mong madungis. Tapos ngayon, lalapit-lapit ka. Lumayo ka dito. Doon ka sa kabilang kwarto. Nabigla lang ako. Kaya ko yung nasabi sa'yo. Huwag ka naman galit oh. Eh, yung nanay mo naman kasi. Bukod sa nakadaster lang eh, nakatsinelas pa. Wala man lang makeup. Ayun tuloy. Napagkamalang kong yaget. Kaya nga humingi ako ng pasensya sa'yo. Lorena, Ewan ko sa'yo. Lumabas ka nga sa kwartong ito dahil ang baho-baho mo. sweetheart naman. Ang kulit mo talaga, no? Lumabas ka na sa kwartong ito dahil mula ngayon ay ayaw na kitang katabi. Brenda, Nasasakal na ako sa'yo. Hindi na ako makahinga dahil sa kasisita mo lagi sa akin. Brenda naman, gusto ko lang protektahan kasi yung relasyon natin dalawa eh. Dahil alam mong mahal na mahal kita. Nasasakal na nga ako eh. At kinakampihan mo pa ang inay mo. Kaya magsama kayong dalawa. Sige. Talo na ako. Panalo ka na. Sige na, huwag ka na magalit o pangako. Hindi na mauulit yun. Hindi na talaga mauulit yun. Dahil magkikipaghiwalay na ako sa iyo. Ano-ano ba tong pinamili mo, anak? Mga groceries po ninyo, inay. At maintenance para hindi na kayo magkaroon ng problema sa kalusugan. Ay, anak, napakabait mo talaga. Dapat talaga ay deserve mo ang maging masaya sa buhay. Inay, masaya naman ako Masaya ka nga ngayon, anak. Dahil hindi mo pa alam kung anong klaseng babae si Brenda. Oh, inay, bigla kayo natahimik. May problema ho ba? Anak, may sasabihin sana ako sa'yo at sana unawain mo kung bakit ko ito sasabihin dahil ina mo ako at ayokong naagrabyado ka. Ipaglalaban kita kung kinakailangan. Inay naman, ano na naman bang kadramahan yan? Masaya ako. Sa palagay ko, anak dapat mo nang kalimutan si Brenda. Inay? Anak, iiyak ka lamang sa piling ng babaeng yun. Kaya hanggat maaga pa, ay layuan mo na siya. Inay, mabuti pa siguro ilalagay ko muna ang mga ito sa rep. Tsaka, uuwi na ako. Ha? Bakit? Ngayon ka lang dumating Aalis ka na kaagad. Kung kasi na mag-aaway lang ho tayo, Nay, kung magtatagal pa ko rito. Kaya, uuwi na ho ako. Sige ho, Nay. Ayos na ho ako. Baka naghihintay ho sa akin si Brenda sa bahay. Dahil ba sinabi kong layuan mo si Brenda, kaya umiiwas ka na? Ayaw mo ba akong pakinggan? Nay, alam ko anak. naman na mahal ko si Brenda. Pero kayo naman kasi, kung ano-ano na naman ang sinasabi niyo, kesyo, niloloko mo ni Brenda. Dahil nga niluluko ka lang ni Brenda. Ano niyo naman nasabi, niloloko ni Brenda, inay? Dahil nakita ni Jill si Brenda na may kasamang ibang lalaki. Dahil lamang sinabi ni Jean na may kasamang ibang lalaki si Brenda. Sa palagay ninyo ba, maniniwala ako? Inay, alam ko naman ho na ayaw ninyo kay Brenda Kaya hindi na ako magtataka. Hindi ka magtataka kung sa tingin mo ay sinisiraan ko lamang si Brenda? Ha? Bakit?
Kailan ko ba siya siniraan sa'yo? Ha? Oo nga't ayaw ko kay Brenda. Pero kailanman ay wala kang narinig sa akin na sinisiraan ko siya. At kung sa ngayon ay sinasabi kong may ibang lalaki si Brenda dahil mayroon ngang ibang lalaki si Brenda. At hindi yun paninira, kundi pagmamalasakit ko yun sa'yo dahil anak kita. Inay, kahit ano pong sabihin ninyo, hindi nyo kami mapaghihiwala ni Brenda. Dahil, Ang lalaki na mismo ni Brenda, ang kausap ko. Inay, Pinsan ni Jay, ang kinalulukuhang lalaki ni Brenda. At tinapat niya ako na nobya nga niya si Brenda. ano? Nakuha ko ng lahat ng mga damit ko sa parating. Oh, narinig ka na pala. Anong ibig sabihin ng lahat? Bagahe na yan, Brenda. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na makikipaghiwalay na ako sa'yo? Kaya ito, nag-impake na ako. At hinintay lamang kita para makapagpaalam. Dahil kahit naman papaano ay may pinagsamaan tayo. Dahil ba sa lalaki mo? Kaya ka nakikipaghiwalay sa akin, Brenda? Paano? Naririto ka rin lang. Magpapaalam na ako sa'yo. Sige, alis na ako. Sagutin mo muna yung tanong ko sa'yo! Dahil ba sa lalaki mo? Kaya ka nakikipaghiwalay sa akin? Gusto mo bang marinig ang totoong sagot ko? Sige, sasagutin kita. Oo! May iba nga akong lalaki. At siya ang gusto kong makasama sa buhay at hindi ikaw. Hindi ka aalis. Ano? At bakit? Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, Brenda. Alam mo ba yun? Kahit na sinabi ko na sa'yo na may iba na akong karelasyon. Kanday kitang patawarin. At magsisimula tayo muli. Huwag mo lamang akong iwan, Brenda. Pwes, kailangang iwan kita. Dahil hindi ikaw ang ama ng batang dinadala ko. Anong ibig mong sabihin? Buntis ako! At hindi ikaw ang ama. Oh, Kuya Saldi, anong ginagawa mo dito sa bahay ng ganitong disoras ng gabi? Ito muna ako matutulog sa bahay niyo. Kasi nasa bahay si Brenda. Ayaw umalis. Ano? Ang ibig mong sabihin Umuwi sa bahay si Brenda. At sinabing buntis. Pero ayaw kong panagutan ng bata dahil hindi ko alam kung ako nga ang ama ng batang pinagbubuntis niya. Ano? Oo. At bukas na bukas din, luluwas ako ng Maynila para tuluyan ko ng malayuan si Brenda. Anong ginagawa mo dito? Hindi pa't nagpaalam ka na? Bakit ka pa bumalik? Bernie, wala na kami yan sa ate. O ngayon, kung wala na kayo, nang saldi na yan, ano ngayon? Gusto kong magsama at tayo ulit. Magpanibago tayo, tulad ng dati. Masaya tayong magsasama. Ikinalulungkot ko pero hindi na tayo pwede na magsama balik. Masaya na ako dahil tinanggap ko na sa sarili ko na wala na tayo. At isa pa, hindi na ako masaya sa piling mo. Bernie, At kaya ka ba narito dahil ayaw palagutan ni Sandy? Ang batang pinadala mo? Ang kapal naman ng mukha mo, Brenda. Na ipaako sa akin ang bata na bunga ng pagtataksil mo. Bernie, inaamin ko. Nagkasala ako, pero handa akong magbago. Pinatatawad na kita, Brenda. Pero kinalulungkot ko. Hindi na kita kailangan sa buhay ko. Kaya makakalis ka na. Bernie, patawarin mo ako. Bumalik ka sa akin, Bernie. Bumalik ka sa akin. Bernie! Hindi lahat ng pagkakataon ay mananaig ang kasinungalingan at panloloko. Darating ang sandali na tadhana na ang maniningil at mawawala sa atin ang isang magandang bagay. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo.
Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.